What's out mga kapadyak? Ito muli si Nelcam, bumabati sa inyo na magandang araw. Sa video kong ito, ipapakita ko sa inyo ano yung ginawa nating improvement, modification sa panahon ng 5 months na lockdown natin dito sa Oman. Ito, katulad ng sabi ko sa inyo, may paliwanag ko na, galing ito sa Japan Surplus. At makikita nyo ngayon ang mga naging improvement ni Louis Garnio. Unahin natin puting-tingin. Ano ba yung mga pyesa? Ano yung mga pinalitan natin sa kanya na dapat nating ipaliwanag sa vlog na to, sa video na to. So una, ang dating mga gamit nito, mga Shimano rin naman, pero lahat puro black. Puro black katulad nito, kulay itim. Ngayon, isa-isa nating minodify ito. Pinilitan natin yung mga spare parts. Katulad halimbawa, magsisimula tayo dito sa crankset. Itong crankset niya, ito, ang original na nakakabit dito nung nabili ko sa Surplus ay ito 3x. Puro black. Ngayon, ang modification na ginawa natin, since hindi ko naman kailangan na mga rera, hindi ko naman kailangan itong 52 tip. So, ang nangyari, ito ngayon, ang ating modification, yung pinagtanggalan natin para hindi sayang, kailangan i-modify natin, i-improve pa natin lalo para hindi sayang, hindi ito itatapon. So, imagine nyo, galing sa black, ngayon, inisip ko, kasi pagkagaling sa Japan Surplus talaga, madungis, maraming gas-gas, kasi patapon na yan sa Japan. Kaya, ang dapat natin gawin, improve natin para gawin natin kapakipakinabang pa rin sa mga susunod na mga project natin. Katulad nito, yung pinagpalitan natin, improve pa rin natin. Kung 3x ito, since hindi na natin kailangan, ginamitan ko ito ng paint remover. Ito paint remover. Pagkatapos ng paint remover, liniha ko. Tingnan nyo, ito na lang ang natira sa liha. Konti na lang. Liniha. Pagkatapos, ito, metal. Tinatawag na metal polish. Ngayon, since hindi na natin kailangan ito, so itatabi na lang natin. So makikita nyo ngayon yung crankset niyan. Ang kikintab na, kitang-kita na yung pagiging alloy. Ngayon, paano natin i-set up ito na 2x? Galing sa 3x, ngayon gawin nating 2x. Ito, buting-tingin na natin mga kapadyak. So, una, ganyan lang, iset lang na. So, ibalik lang natin yung mga Allen screw. Ito. Madali lang naman ito buting-tingin Kaya, lalo, nakapakasyon naman. At masarap mag-modify pagka ganitong para hindi ka mainip sa bahay, dapat mayroon kang mga binubuting-ting. Itong speed na to, mapapansin nyo, gusto ko lang ipakita sa inyo at emphasize tong bagay na to. Kaya napakaganda na gawan natin ito ng next project sa MTV. Ang plano ko kasi dito mga kapadyak, either gamitin itong mga gamit na to sa MTB o kaya sa folding bike. Ibig sabihin, kung sa MTB, ito yung pang-trail natin kasi ito ngayon parang nakapangihinayang na pang-trail itong aking si Louis Garnio. Kasi pagod na natin, pagod sa pag-iisip, pagod sa paggawa, nangihinayang na tayong gawing pang-trail yan o kaya pang-rugged na lang itong si Louis Garnio. Pero ang purpose na lang dyan, ito pamasyal na lang natin. At pag nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon ng bike show sa Pilipinas, try natin i-gawing entry ito kasi kung baga sano ang concept na gusto kong ipakita, galing lang sa Japan Surplus, pero pwedeng maging entry, pwede siya maging pwede siya pagdating sa mga
ah, tinatawag nating bike show. Okay. So, siya nga pala, ganito lang minsan kasi hindi tumutugma yung screw. So, ilagay natin kung saan siya dapat tutugma. Okay. So, harinawang maipakita ko sa inyo ng maayos ito. Maging kapaki-pakinabang naman. Bakit kasi nigpitan ka agad, hindi pa naman na ilalagay lahat. So, ilagay muna lahat, dapat yung 4 bago ka magigpit. Ganyan ang sistema ang gagawin. Okay? Siya nga pala, ang iginanda nitong speed na to, so medyo nagbago ng nito kasi siguro nalagyan ng pintura sa loob kaya medyo humigpit. Pero naigpitan naman at naiaayos siya ng mabuti. Yan, naigpit na siya mga kapadyak. So kasi ito permanent na ito. Ito na yung pinaka-final na kanyang itsura. Ngayon, mapapansin nyo, ito 23 teeth lang ito, pang-akyatan. Ito yung pinaka-plato niya. At ang ating original na pinagpalitan, yung ating ito, Shimano lahat ito. Yung nga lang Tormi, yung pinaka-low end ng Shimano. Siya nga pala, pag binili mo kasi sa Japan Surplus, isang factor na dapat i-consider nyo pag nagbabike kayo mga kapadyak, yung group set. Ito yung pinakamahalaga na parte na dapat yung pansinin. Huwag yung pangalan kasi ang pangalan ano yan eh. Ang material si isa lang ang ginamit. Magkakaiba lang ng pangalan. A matter of business lang yan. Business strategy. Pero ano kinoconsider mo? Materials, weight, ano pa, size. Kailangan komportable ka. Ngayon itong speed na to, mapapansin nyo kung 23 ito, o 23 teeth, 32 ito, 32 yung speed, 23 yung pedal. Ibig sabihin kahit na 45 degrees elevation ang aakyatin mo, wala kang magiging problema mga kapadyak. Okay, di ba? Kita nyo? So ano ba itong speed na pinagpalitan natin? Tinanggal lang natin ang pintura. Kasi dati, sabi ko nga sa inyo, lahat puro kulay black. Ngayon, ginawa natin, pinaputi natin ito sa pamamagitan ng paint remover, liha, ito na liha, at pagkatapos ito, metal polish. Ngayon, since lumitaw na lahat ang pagiging alloy niya, at hindi na makikitang low end yan kasi una wala na siyang pangalan, ang makikita na lang yung alloy materials. So ito, isipin mo yung speed na yan, yung speed na yan ang laki, yung number 1 32 at yung itong pinakamaliit naman ay 11 speed. So makikita nyo bagay na bagay yan. So ito tinatawag na single pa lang ito, 1 by. So gagawin natin, since 23 lang, kailangan ko rin lagyan ng 32. So makikita nyo, lalagyan natin ng 36. Ito 32, ito 36. Ganyan ang mangyayari sa kanya. So ilapat natin ngayon ito. So pag naglapat ka, kailangan mapapansin mo kaagad kung tama yung ginagawa mo kasi mayroong nakaangat dito, mayroong pinakaangat dito. Ibig sabihin, yun ang portion na ilalagay mo dito. Ganyan. So, siya nga pala, yung spacer na ginawa natin dati, explain ko lang. Sa unang video natin, pinutulan natin ito. Nagbawas tayo, nilagari natin ito noon eh. Nilagari natin. Tapos flat file. Ngayon, ilalagay na natin mga kapadyak. So, dapat, ang nakalagay sa loob kung saan yung mayroong screw para hindi siya tatama. Yan. Madali lang ang pagbutingting at lilipas ang oras mo nang hindi mo namamalayan pagka mayroon kang binubutingting. Madali lang naman basta't interesado ka at talagang nag-i-aim ka ng tagumpay kasi ang sarap ng feeling pagka nagtagumpay ka mga kapadyak. Napakasarap ng feeling. Yan.
ikakabit natin ngayon. So, mapapansin nyo ngayon na apat dapat, sabi nga eh. So, ito, may kanya-kanyang screw yan. Ganito lang ang pagbuting-ting minsan. Hahanapan mo kung saan siya nababagay at kung saan siya magiging komportable sa pagkakakabit. Yan. So, kitang-kita nyo na yung pagiging antik. Ang kapansin-pansin dito mga kapadyak, na talagang sobrang ikatutuwa mo yung pagiging antik. Sa kulay pa lang magkakatalo na. Napakaganda ng naging kulay niya. Antik na antik mga kapadyak. Napakaganda. At sa susunod na ating project bike, sabi ko nga sa inyo, kung hindi man natin ilalagay sa folding bike, pinag-iisipan ko pa kung sa folding bike o kaya sa mountain bike natin ilalagay. Pero ito ang advice na masasabi ko based sa aking experience sa pagbili ng Japan Surplus. Siguro mas maganda para sa akin bumili ka na lang ng parts by parts, kasi ito, noong binili ko ito, nakakita ako sa ebay.com. Ito, gawa ito sa Campagnolo. Gawa sa Campagnolo ito. At since mayroong 2x ito, 2x, yung malaki niya, hindi naman tayo nangangarera, ito pinutol ko. Pagkatapos, bumili ako ng screw na stainless. Ipin nyo yung haba nito. Kahaba nito mga kapadyak. Ang haba nito, ang ginawa ko sa machine shop, pinutol ko, ginawan ko ng design itong tornilyo, at binawasan ko pa rin nito. Dito pa lang inabot na ako ng 1 linggo dito mga kapadyak sa tornilyo pa lang pagmo-modify nito. Ngayon, pinutol ko bali yung 52 teeth at naiwan na lang itong 40. Yan. Yan nagsimula yan eh. Pinalitan ko ito at mapapansin nyo, puro alloy kasi ito, antique. At talagang lightweight. Napakagaan niya. Ngayon, ito na mga kapadyak. Nabuo na natin ito ngayon ng ating crankset. So, antique na antique ang dating. At ngayon, 2x na siya. Ito, 23 teeth. At ito naman ay 36 teeth. Eksaktong-eksakto sila dito. Ito 11, tapos 32. Isipin nyo yan. Oh. Mas malaki pa yung speed kaysa itong pinaka-plato. Ngayon, ito yung arm niya. So makikita nyo, dating black ito, ngayon nakinis na. Kasi ito, Shimano Torni lang ito eh. Ito, Shimano Torni. Kaya, ngayon, ang pedal niya, ang pedal na naman na pinalitan natin, ito, XTR. XTR kasi, sa panahon nito, kailangan na nating mag-clutch. Kailangan din natin ng clutch shoes o kaya clutch. At ang original na nabili natin sa Japan Surplus ito, yung classic type. Pero ang maganda naman dito, seal bearing siya. Seal bearing, oh, gandang maglaro. Seal bearing, at ito original made in Italy siya. Yan ang maganda lang naman sa Japan Surplus. Talagang mga original yung mga mabibili mo. Okay? Ngayon, isa pa sa modification sa kompleto na itong set na to, itong group set na to, eksaktong-eksakto na to sa next project natin. Sabi ko nga sa inyo, maganda ito para sa folding bike, yung mga maliliit folding bike, kasi nagta-travel tayo para tamang-tama, akyat ka sa hagdan, mag-travel ka, dala-dala mo yon. So maganda ito, antik na antik ang mga gamit. Pakita ko uli sa inyo yung ginawa natin, pinagtyagaan natin na tanggalin ang pintura. Siya nga pala, napakalaking mababawas sa weight, sa kilo niya, pagka tinanggal mo yung mga pintura, kasi ang kapal. Yung nga lang pagtyagaan mo lang talaga na maalis siya. Ngayon, ang sumunod na aking modification ito,
may nakita na naman ako na Dura-Ace na group set o speed. Ito, speed na Dura-Ace na classic. Kaya pinalitan ko. Galing sa Shimano na Tourney, naging Dura-Ace na siya. Dura-Ace ang speed natin. At ang chain natin, pag binili mo kasi sa Japan Surplus, ang chain nito, kalakalawang yan, mga kapadya. Ito ngayon ay gawa sa Campagnolo. Campagnolo ito. Ito, Dura-Ace. Kikita nyo, Campagnolo rin ito. Ito ang kanyang saddle post. At ang pinalitan ko rin ito kasi nung nabili ko sa Japan Surplus, hindi maganda ang upuan kasi isa sa ito recommend ko sa inyo na bilhin nyo itong SMP saddle na to o kaya upuan kasi tignan nyo, nagsakto sa curvature ng ating katawan at eksakto. Pagbaba mo dito, madali kang mag-slide na ganyan kung bababa ka. Halimbawa, i-stop ka o ano pa man, papark ka, napakadaling bumaba dito. Yan ang baba ka lang, slide ka lang, nandun na. Ngayon, ang isa pa, itong Epic, itong brand na to. Anong brand pa ito? Ito, Topic. Topic itong brand na to. Mapapansin nyo, ganito na lang. Yung kanyang water cage dati, ganito dati yan. Ngayon, pinutol ko, ninagari ko yan. Ginawa ko na lang na fender. Fender dito para hindi marumihan yung Topic brand din naman ito, Topic brand, yung ating saddle bag. Ngayon, pinalitan natin ito ng Campagnolo rin, Campagnolo brand na carbon para lightweight. Isa pang pinalitan natin, mga kapadya, ay ito. Kasi hindi na napapanahon yung mga ganito mga ganito. Yung merong extension. Ang ginawa natin dito, so, pinutol ko ito, nilagari ko, pagkatapos liniha ko at lagyan ng metal polish. Kasi, ano ba ang purpose, ano bang mahalaga? Kasi, ito kasi pinaka-extension ng yung extension ng modibela mo. Pero, kailangan ko lang ng support, kaya tingnan nyo, ganito na lang. Tapos, minodify ko, ginawan ko ng tornilyo sa machine shop. At ang isa pang ginawa natin, yan, kabilaan yan. Tapos, ito, yung lagayan ng cellphone din, ginawa natin yan. In-explain ko na sa inyo kung paano ginawa. At, ang pinakahuli na ginawa natin dito, mga kapadyak, kasi, pag binili po sa Japan Surplus ito, normal na normal, maraming gas-gas siya. Pagdating dito sa pork, ito, sa pork na to, punong-puno ng gas-gas ito. Ang daming tama sa pintura, maging sa kanyang body, sa kanyang frame. Ngayon, ang naisip kong solusyon, experiment lang, wala namang masama kasi pag tinanggal mo ang pintura, pag tinanggal natin ang pintura niyan, pag hindi tagumpay, anong gagawin natin? Gawa natin ito ng remedyo. So, bumili tayo ng paint remover. Ngayon, so, kung hindi tagumpay, gawa natin ng remedyo, either sticker o kaya pintura. Pero nung makita ko na maganda ang naging resulta, lalo nung nilagyan na natin ng metal polish, so naging gumanda siya lalo at naging elegante ang dating. So mapapansin nyo sa mga rim niya, kombinasyon lagi 50% exposed yung alloy niya at 50% nakapintura siya. Ito yung mga rayos. Yung mga rayos na to, pinagtiyagaan ko ito na lihain. Liha lang ang ginawa ko dito, mga kapadyak. At dito, kinoberan ko ito, in-expose ko itong alloy nito. So, dito sa mga hubs, hubs dito sa harap, saka hubs sa likod, ginamitan ko na ng paint remover. Yan. Kaya, kitang-kita nyo na, metal polish na lang o kaya punas-punas na lang. Okay na siya. So, itong mga to, mga ano na to minodify ko rin yan. Actually, hindi maganda dati ang kanyang brake pad. Pinalitan ko na rin ng Dura-Ace. So, marami naman tayong mabibiling spare parts din sa online. So, tingin-tingin lang sa online
At makakakita rin tayo ng mga sale, lalo na sa mga, halimbawa, nag-iisa na lang yon, ibibigay na lang ng mga ng mura. Minsan naman makakikita tayo second hand lang, katulad nito, second hand ko lang nabili itong pinaka-crankset. Ito, gawa sa Campagnolo. Ito nga pala, gawa sa Campagnolo ito, galing sa Europe. Ang Campagnolo brand kasi, gawa ito sa Europe, sa Germany. Katulad nito mga Germany dito, is Germany spare parts. Itong speed, yan ang mga parts na mga gawa sa Germany. Itong gulong, kasi continental yan. Yan ang mga pinalitan natin. Ngayon, ang may advice ko lang mga kapadya, since sa experience ko bilang siklista, maraming binebenta kasing Japan surplus kasi ang alam naman natin ang history ng Japan pagka after 5 years sa mga sasakyan at sa mga gamit nila, mas gusto nilang ibigay na lang o isubasta na lang yan. Kaya ano i-expect natin pagka galing sa Japan surplus? Halos lahat kasi papalitan mo rin. Bakit ako nagpadala? Bakit ako bumili? Yun ang tanong. Ganun pala. Ngayon, ang napansin ko lang kasi, itong kanyang frame mga kapadyak, itong frame niya kasi, mapapansin nyo, napakahaba ng saddle post niya. Biglang babaman ako dito. Napakalayo ang tama sa aking kalimbang. Napakalayo na madamage ang ating kalimbang dito kasi dito lang tayo eh. Tsaka ang isang advantage kasi pagka medyo maliit ang iyong frame, mas magaan siya. Imagine regular size ang kanyang mga gulong, 700 by 25, pero nagkasya siya sa maliit na frame. Extra small lang itong frame na to eh. Kaya ang haba-haba nitong saddle post niya. Kaya ang aking na-appreciate lang talaga at aking ikinatutuwa sa pagkabili ng aking frame sa Japan surplus, yun, yung nakuha ko yung frame na kakaiba kasi hindi ko nakikita yung ganitong frame, ganitong geometry. Yung geometry niya kasi kakaiba eh. Latest na rin naman, tsaka napakaliit niya talaga. Tsaka solid ang kanyang pagiging alloy, napakatibay. At halos frame lang ang pakikinabangan mo talaga at yung marami siyang gas-gas gagawa mo pa ng paraan. Kaya ang maire-recommend ko, itong conclusion ko mga kapadya, lalo kung kukunin mo sa Japan surplus kasi napakaraming gas-gas at maraming problema, mas maire-recommend ko na mag-assemble na lang kayo. Simulan nyo sa frame, group set. Number 1 i-considera, pinakamahalaga sa lahat ito ang group set kasi ito yung mga component. Ito yung mga component na kailangan natin sa pag-akyat. At ang isa pa, wheel set. Kasi isa sa tinatarget ko talagang wheel set, lockdown naman, tsaka number 1 na problema kailangan natin pag-ipunan. Kasi pangarap ko talaga yung zip na carbon na wheel set para dito. Carbon na alloy pa rin ang kanyang brake dito sa area ng brake niya. Carbon alloy pa rin, pero dito sa itong portion na to puro na yan, carbon. Parinawang makuha natin kasi yun na lang ang last talagang tinatarget ko para dito kay Louie Garnio kasi hindi naman masamang mangarap sa 15 years dati na halos ng 15 years ng OFW. Nangangarap din naman ako na mag-business pagdating sa Pilipinas. Ito, since kinahiligan na natin ang bisikleta, panindigan na natin mag-business. Siguro, pasukin na natin ang bike shop and motor spare parts. Yun ang aking pinaplano pag nag-for good na. So, siguro, kung may nakalimutan pa ako, sa mga susunod na vlog na lang natin ulit, i-discuss mga kapadyak. Muli,
nagpapasalamat ako sa inyo sa patuloy ninyong panonood sa aking mga video at harinawang mayroon kayong natututunan at salamat sa patuloy na pagsubaybay. Mag-subscribe na kayo mga kapadyak at shout out nga pala sa aking mga pamilya, sa aking pamilya sa Pampanga, sa aking mga anak, sa Isabela, sa aking mamang, sa aking mga kapag-anak sa Isabela, maging sa aking kuya sa Riyadh. Ingat tayong lahat. Ito, more than 1 month pa na ang bakasyon ko dito. So, marami pa akong mga video, mga vlog na may papakita sa inyo. So, ingat lagi mga kapadyak. Take care and God bless.